kaibigan mo, Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo energy. Oy, Mare! Naku talaga, pag ganito talaga na second day of the week kasi Tuesday ngayon, di ba? Parang masarap magdagdag ng enerhiya. Alam mo naman na kapag yung mga iinumin mo ay nakakatulong sa hindi nakakasama sa iyong kalusugan. Ano ba mai-recommend mo? Eto, pakinggan mong maigi. Ang MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10. Anong meron dyan? Well, alam mo naman, ang MX3 capsules ay nagtataglay ng alpha-mangosteen, beta-mangosteen at gamma-mangosteen. Mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawan at kalusugan. Kaya naman pala plus, Mare, dahil may dagdag benefit ng CoQ10 at L-carnitine. Correct! Alam mo ba na ang coenzyme Q10 ay isang uri ng supplement na kailangan ng ating katawan lalo pa tayo nagkakaedad. Tulong para sa malakas na heart muscle fiber. At alam mo ba, Mare, ng L-carnitine naman ay isang uri ng protina na tumutulong para sa maayos na metabolismo o panunaw. Kaya nga naman kung meron kang katanungan, bisitahin na kanilang website sa mx3ph.com. O di kayo na may tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, miss! Gabakalita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Ano sabihin? Diba? Hello pa rin po sa lahat pa rin po ng ating mga panggana nakatutok sa Energy FM sa mga kaimpanig ng Metro and Mega Manila. Isang magandang Martes ng umaga sa inyong lahat. Correct. Mare, batiin lang natin ha. Ang mga taas, nakikinig sa atin dyan sa New Manila, kanina nakikinig sila. Dapat gumaganong ka. Ayoko. Ganon. Trademark mo na yun eh. Diba? Kapag nabubulol ka na, alam mo mapunta ka na. Hindi kasi kanina pagdaan ko dyan sa New Manila, ang lakas ng nila, ang lakas ng radyo nila malapit sa may church. Yung pinupuntahan ko yung Mount Carmel. Oo, Mount Carmel. Ayun. Tama, sa New Manila nga. Yes, sa may gasoline station dyan sa may Petron. Yung pinakakanto. Yes. Diba? Sa lahat yata ng mga Petron services station yata, diba? Hindi man lahat, pero marami na ang mga talagang nakatutok sa Energy FM. Maraming salamat, lalo na dyan yung Domingo branch. Oo. Diba? Anyways, eto pa, may mga hindi lang basta mga gasoline boys. Aba, ang mga Lalamove drivers, hello pa rin po sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Kasmot at kay Jacko. Yes. Hi. Diba? Isang magandang umaga po. Siyempre sa mga hindi nakakakilala sa amin, ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po ang yung Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo Woo Woo! Hi po sa inyong lahat. Ang taas talaga ng enerhiya ko saan galing. Nakakaloka. Sa chicheria. Oo, diba? Ito po yan. Hindi. Ikaw lang yung binibetche na Hindi ba yan? Sorry. Basta ito yon, red. Pinakita pa rin. Hindi, alis red lang. Baka naman po. Ano chika mo, Mare? Ay, naku, eto na, Mare. Talagang nga naman, kung ang mga tao ngayon ay busy sa kaka-compute na magiging premyo nitong si Carlos Yulo, ang ating atletang Pilipino na nagbigay na ng karangalan sa ating bansa. Naku, eto, mukha din nag-iisip na daw. Kung, alam mo yon, kung siya nga ba ay mananatili pa sa kanyang network or posible nga daw na bumalik siya sa kanyang pinanggalingan. Sino yan? Hindi sa nanay niya, kung hindi sa network kung saan siya nakilala. Tsaka na ipanganak ka, tapos babalik ka sa nanay. Yeah! Diba? Ayoko talaga! Babalik tayo kung saan tayo nanggaling sa kuwebang madilim. Ganon. Ano ka? Halimaw? You're not a treasure, by the way. No. Ano ka? Ba't galing ka sa kuweba? Bakit? Kasi doon naman talaga tayo, di ba? Bago natin... Uy, huwag ka nang dadamay, Bakit di ka galing doon? Hindi ako galing sa kuweba. O saan ka galing? Galing ako sa sa nanay ko. Hindi yun cave. Akala ko sa Timbuktu. Ganon.
Hayop ka talaga. Eto na nga. Naplano na nga daw. Ito pala yung usap-usapan. Naplano na nga daw. Posible nga daw i-considera na bumalik nga siya sa dati niyang network. Itong si Paulo Contis di umano. Kasi nga ngayon, Mare, napapansin, even itong si Manay Lolit Solis. May mga napapansin si Manay Lolit, no? At talagang tahasan naman niya kanyang sinabi na ilan sa mga GMA artists talaga or kapuso actress and actors na hindi masyadong nabibigyan ng projects. Sabi ng ilan na, bakit? Ganon. Bakit nga ba, Mare? Kasi 'di ba naging issue yan dati dahil mula nung pumasok si Mr. M sa GMA7, mas nabibigyan ng pagkakataon yung mga taga-DOS dati. Oo, 'di ba? Tsaka parang sinasabi nga ni Manay Lolit ngayon, parang paulit-ulit na lang yung mga artista, hindi man lang napagbibigyan na yung iba. Matapos ang isang teleserye, may teleserye na naman na ganito na ano na nangyayari dun sa mga ibang dekalibreng artista tulad ni Rian Ramos, itong si Paulo Contis, 'di ba? Although alam naman natin na talagang, alam mo yon, actually, a year na nga di ba? Na buhat na talagang binatikos, bumuhos ang pambabash dito kay Paulo Contis dahil nga sa kanyang, alam mo yun, pakikipaglaban dun sa nung time show na kanyang kinabilangan dati. Pero sabi naman ni Manay Lolit, sayang kasi yung talento ng aktora, di ba? At doon naman din ako naniniwala kasi, di ba, homegrown talent yan ng ABS. At pag sila ang humubog ng artista, dekalibre at alam natin na walang tapon. So, ibig sabihin ba nito, Mare, ay tuluyan na niyang lilisanin ng GMA7 at tatawid na siya ng Kapamilya Network? Well, wala pa namang konfirmasyon patungkol dyan. Ang sinasabi pa lang is, aantayin pa daw ba na lumipat? Tulad na lang ng ibang mga kapuso stars na ngayon ay nasa ABS-CBN na. Tulad ni Kim Domingo. 'Di ba? Tapos yung napapabalitang si Jeneline Mercado. 'Di ba? Mag-aantay pa bang mawalan kayo mismo ng mga dekalibreng actress at aktora? 'Di ba? Bago kayo gagawa ng aksyon. Pero sabi naman ng ilan, 'di ba? Dahil syempre epekto pa rin ito ng kagagawan din ni Paulo. Sabi ng ibang mga netizen, sino may kasalanan? Bakit parang wala kang project? Hindi ba ikaw tong parang nagmamaasim dati, 'di ba? Na imbis na super humble, 'di ba? Dahil nga doon sa noon time show na kinabilangan niya, di umano. Well, actually, Mare, hindi naman yun yung magiging basihan ng network para bigyan ka ng nila, ng proyekto. Actually, gusto pa nga ng mga network na yun kapag controversial ka Oo, Di ba? Barubal ka, di ba? Yung mga bargas ang bibig mo. Kung sino yung pinag-uusapan, siyang binibigyan ng proyekto, siguro wala namang kinalaman yun doon. Well, pero kung totoo man nalilipat tong si Paulo sa sa ABS-CBN, babalik ka. Oo, diba? kung babalik siya ng ABS-CBN, kung sakasakali man, pabalikin nyo na din yung mga kasama niya sa tabing ilog. 'Di ba? Buuin niyo ulit yung tabing ilog. Total wala din naman proyekto si John Lloyd. Actually, 'di ba? Parang nangyari na yata yun. Actually, katulad yun, 'di ba? Recently, parang sila Juday, sila Maylene Dizon, sila Marvin Agustin, 'di ba? Nagsama-sama sila sa isang vlog. Pinaplano yata nila muling i-remake yung gimmick nila. 'Di ba? Na serye na kung saan nga naman pumatok ito during the 90s, 'di ba? Oo, yung family-oriented show. Oo, ano mga bonggang-bongga. Katulad din naman tong si Paulo Contis, 'di ba? Produkto to ng Ang TV 'di ba? Na kung sinasabi, 4:30 na, Ang TV na, 'di ba? Sila diyan. Ayan, hindi ko na yung naabutan. Ay, talaga? Oo, ang naabutan ko ay gimmick na. Anton. Oo. 90s lang ako talaga ba? Yes. 1990? 1991. Ay, wow. Oh. In fairness. Inabutan mo pa yun, 1998. Ang mga ano pa sila, buhay pa. I'm too busy. Tara. With my cryptocurrency. Wow, nagki-crypto na kaagad. Nauso na pala noon ang crypto In fairness Pero yun na nga, hindi ba? Sabi naman ng ilan, wala naman sigurong masama kung sakaling bumalik din siya. Dahil baka mabigyan din siya ng pagkakataon. Or bakit hindi siya lumapit kay Coco Martin? 'Di ba? Alam mo, eto na lang. Pwesto sa Batang Quiapo. Total, 'di ba yung image naman niya parang hudlum-hudlum ganun, 'di ba? Sa kanya din yung pagbabaril-barilin nila doon nila Coco Martin, 'di ba? Maganda nga mag-ano sila 'di ba? Mag back to back sila ni Coco. 'Di ba? In fairness. O kaya 'di ba, ipasok siya kay Kuya Will. Pwede, 'di ba, sa TV5. 'Di ba?
Oo, Oo. dalawa sila doon. Ano gagawin nila? Magsusuntukan? Hindi. Total, di ba? Buringot din lagi si Kuya Will. Pareha silang buringot. Paano yun? Alam mo, branding na ni Willie Revillame yan, yung nagagalit Oo, on air. diba? Bakit hindi nyo isama si Paolo dyan para mas Correct. rayot? Tama, diba? Diba? Sila dalawa mag-away. Diba? Ano kaya mangyayari, diba? Will, ano ba? Will to win, X Oo. face to face. Oo, yung mga Ganon. ganon. Diba? Total naman, napapabalita naman din na itong si Ma'am si Carla lilisanin ng ang face-to-face pansamantala Yes. dahil sa political. Pero, bakit di pansamantalang kunin ko si Paulo doon? Oo, Diba? tapos kapag nag-away-away at na Oo. high blood siya, di pagsasapakin niya yung mga yan. Diba? Yung mga ganong Yung aspeto. Hindi niya titigilan at di nagkakabukol-bukol yung mukha. Hindi nagkakaburug-burugan na. Ay! Hindi ka mabuburog for today's video. Grabe ka. Anyways, di ba? Well, yan pa naman ay haka-haka pa lamang. At syempre, ilan sa mga kilala na mga talagang sa mundo ng panunulat tulad na lang ni Manay Lawrence Solins. May punto rin naman na nakakapanghinayang na halos lahat na lang, madaming artista na katulad na napapabilang sa Kapuso Network na sana man lang, ayon kay Manay Lawrence Solins, wag umikot sa iilan lang na halos paulit-ulit na nabibigyan ng proyekto. Alam mo, Mare, ang pakiramdam ko nito, nabibigyan lang ng pakahulugan itong mga itong pahayag ni Manay Lolit. Maaring nagpaparinig itong si Manay Lolit Solis dahil syempre alaga niya itong si Paulo Oo, diba? Diba? Syempre kung walang trabaho ang alaga, Oo. wala din siyang Hindi, maganda yun. Maganda yun as a manager. Oo. Kasi inilalaban niya yung mga talent. Yes. Hindi kagaya ng ibang mga manager lang, 'di ba, na kukubra lang, yung ganyan na Nakaganon lang lagi. Oo, hindi, nakaganon. Oo. Oo, ganun kumubra. 'Di ba? Oo, Ah. ganon. Ang dami Yay! Sabi nga. Kubra, hindi Pero Kupearls. yun na nga, 'di ba, na nakakaloka. Pero 'di ba, as a manager naman, mas gusto ko yung ganun, yung very aggressive, 'di ba? Kung Yes. talagang napapansin ng manager ko na wala akong trabaho, well, 'di ba? Siya makikipaglaban dahil gaya nga na sinabi mo, 'di ba? Pareha silang kikita doon. At saka ilalaban ka ng manager mo if Oo. they know na you're delivering something Truth. for the network. Naman, 'di Diba? ba? Wala namang duda sa kakayahan ni Paolo bilang artista dahil 'di ba nga yung mga ginawa niyang movie sa Netflix. Correct, 'di ba? 'Di ba? Pinapanood. Correct. Magaling na aktor ito at hindi kailangan maghubad para nang sa ganun ay sumikat. Ay, talaga ba? At 'Di Hindi ba? ka magpapakalat ng video. Ganun. Wala tayong inaano diyan. Sa'yo 'yan. wala naman ako sinabi, ah. Oo. Hindi tayo magja-jacuzzi, syempre. Hindi tayo sasabihan ni Ethel Buban na wag niyong ipasa ng ipasa. Mabubura yung mukha ko. Hoy, hindi ganun ang pagkakasabi. Hindi, kakapasa lang kakapasa, wala na, lumabo na. Oo. Ganon. Hindi na siya makilala. Diba, hindi na ako makilala. Kaya wag niyong ipasa ng ipasa. Diba, ng bongga. But anyways, good luck na lang din. Wala naman sigurong masama kung sakaling bumalik man siya. Kung totoo man ang chismis na yun. Ang diba? tanong na naman taong bayan Oo. dyan, babalik ka ng ABS, magsusustento ka na ba sa mga anak mo? Ay, yun naman ang ibang kwento naman na yun. Kasi kung kailangan, paano siya makapagsustento kung wala nga naman siyang trabaho? Diba? Paano ka magsusustento kung wala naman trabaho nga, Oo. 'di ba? Tama ka nga naman. Pero Oo. paano ka naman magkakatrabaho kung hindi ka naman nagsusustento? Paano ka magtatrabaho kung hindi ka rin naman maghahanap? Yun O, yun. paano ka nga maghahanap kung hindi ka pa rin nagsusustento? At kung ayaw ka naman din kunin, paano yun? Di magsustento ka na lang. Paano nga saan siya kukuha? Ang maganda dyan, Mare. Online selling. Oo. Magtinda tayo ng tissue. Oo, di ba? Tissue, mga ganon. Ay, Electric nako. fan, mga ganyan. O kaya noodles, Noodles, ganon, noodles. diba? Yung payong na hinahampas-hampas. Oo, champoy. Doon na lagi naman siyang buringot, diba? Oo. Yung mga heavy duty na mga tinitinda sa mga online shops. Pero alam mo, Mare, Oo. nabalitaan ko ito ha. Ano? Sa showbiz daw, sa Oo. likod ng camera, isa si Paulo Conti sa pinaka makarinyoso na lalaki. Hindi, totoo naman. Malambing daw ito sa mga bakla. Naniniwala naman din ako Mm-mm. doon. At never din naman siyang na-issue. At hindi daw siya attitude at hindi daw siya professional daw siya pagdating sa oras sa O, trabaho. diba? Kasi nga, diba? Gaganyan lang daw yan ng script tapos okay. Okay na. Ibig sabihin, dumadating siya lagi on set. Kaya tama naman din yung sinasabi ni Manay Lolit. Huwag niyong sayangin yung talagang dedikado Mm-mm. sa kanilang mga trabaho at talagang masasabing magagaling na mga artista.
diba? Correct. Nakakasad lang, diba? Well, sayang, diba? Anyways, diba? Good luck na lang to Paulo Contis, diba? Sana nga mapansin nga yung panawagan ni Manilo. Balik ka na ng ABS-CBN, Paolo, kung di ka mabigyan ng ng proyekto. Dun, diba? Pwede ka ipasok sa PBB House, ganyan. Pwede kang ipasok sa... Wala pa naman celebrity edition ng PBB. Hindi, bilang co-host. Oh, pwede rin naman siya doon. Ika-cancel na naman yung PBB. Yung mambabarag ng mga lalabas. Alam makulit mo, ka. parang maganda siya sa Showtime. Actually, sana mapansin. Diba? Kaya lang, diba? Kasi diba nagkaroon, kasi diba nung time na yon nadadamay din sila sa issue na yon. Karakter kasi ang yung personal na buhay kasi din tinitignan ng mga Diba? ng mga tao kapag Well, anyways, diba? Good luck na lang din hanggang namin ang kabutihan kay Paulo hirap maging Contis. artista, Mari, no? Hindi ka pwedeng maging walang hiya, Hindi, totoo naman. magkulang bilang ama, magkulang bilang Lahat ina. kasi titignan na. Oo. Kumbaga, that's the price that you have to pay. Kumbaga, parang, oo, kilala ka, pero hindi mo rin maitatago na kasi nga, public figure ka na. Oo. Kaya totoo yung sinasabi nila na utang na loob mo sa publiko kung ano ang meron ka ngayon. Truth, diba? Diba? Anyways, diba? Good luck na lang din, Pao. Diba? Kung saan ka alam mo yun, tangayin ng hangin. Diba? Dahon? Sino ang dahon si Paulo Contis? Hayaan mong liparin ka na ng hangin. Uy. Oy, diba? Kanta yun, diba? Oo, pero hindi siya nilipa rin ng hangin. Anyways, so much to our chika. Chinugi. Klaka. Kung hindi ko naman chinugi, sabi ko liparin lang. Hayaan mo dalhin ka kung saan ka mapapadpada at magiging worth it ka para sa kanila. Bawi! Yon! Anyways, muli po ako si Kapitana Sisa. Ako naman ang buringot na si Tita Cora. Nabuburingot ako kanina pa. Bakit? I just don't know. Ay, I feel like I'm ano? having my monthly period. Ay, Period. monthly? Period. Okay. Talaga. Mm-mm. Wow. Anyways, ito ang Baglitas sa Woo! And we are still Same pero iba. tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mo sabihin radyo. Sabihin mo, O, ano sasabihin?